السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد. Una sa lahat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan tayong muli ng pagkakataon na magpulong-pulong magkita-kita sa lugar na ito, na kung saan pag-aaralan natin, pag-uusapan natin ang mga ilan sa mga katuruan ng ating relihiyong Islam. Bilang isang Muslim community, lalong-lalo na tayo dito sa Pilipinas, na kung saan tayo ay kabilang sa minority, at higit lalo sa atin dito sa Luzon at dito sa mga probinsya, na kung saan maituturing na 1% o hindi pa tayo umabot ng ilang porsyento sa mga populasyon ng bawat munisipyo o kaya ay sa probinsya, ay nararapat lamang sa atin bilang Muslim community na magkaroon tayo ng malakas na foundation, malakas na haligi na siyang magiging sandata natin upang maisagawa at maisabuhay natin ang tunay na katuruan ng ating relihiyong Islam. Ang misyon natin sa mundong ito, na walang iba kundi sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at wala nang iba. Ngunit kung tayo'y bilang isang community ay mayroong mga hindi pagkakaunawaan, mga problema na nangyayari, at hindi pa natin ito marisolba sa pagitan lang natin, ay maaaring matumba o mawala ang community na ito. Kung kaya nararapat na tumayo ang ating mga sarili, ang ating community sa pinakamalakas na foundation, na kung saan ito ang ginusto sa atin ng ating nag-iisang tagapaglikha. At ganun din na ginabayan tayo dito mahigit 1,000 taon pa nang sabihin ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na panghawakan natin ang Quran, ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa pamamagitan nito ay kailanman ay hindi tayo maliligaw at hindi tayo matitinag ng anumang pagsubok ni mga away o hindi pagkakaunawaan, dahil nasa atin ang ating sandata na ibinigay at ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ginabayan tayo dito o kaya itinuro sa atin ito ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang malakas na paniniwala at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang tatalakayin ng mga ibang ustad na dumating sa atin dito. Pangalawa, ay magkaroon tayo ng tunay, malakas na paniniwala, iman, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito yung nagbubuklod sa ating lahat. Innamal mu'minuna ikhwah. Tunay na ang magkakapatid ay sila yaong mga naniniwala at nananampalataya. Mas malakas pa ito. Mas malakas pa ito at mas matibay na koneksyon, relasyon
kaysa sa sarili mong kadugo. Pero siyempre, kung ang kadugo mo mismo ay siya ring mananampalataya, ay wala pang higit na mas titibay pa dyan. Pero bilang isang community, kailangan magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yan ang nagbubuklod sa atin. Yan ang nagiging connection natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, paano nga ba natin ito mapapatunayan? Sa ating mga sarili, bilang community, tulad ng sinabi ng ating butihing ustad, butihing imam, ng paksang binigay sa atin ay kailangan ay hindi tayo magkaroon ng mga paratang, mga paninirang puri, mga balita na dumarating sa atin at agad-agad natin itong pinaniniwalaan. Punto for punto. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil maikli lang ang oras natin, Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa ay yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa' asa ay yakunna khayran minhunna. O kayong mga naniniwala, kayong mga nananampalataya bilang isang community, Muslim community, tinatawagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, inuutusan tayo na huwag niyong hamakin, huwag niyong maliitin. Huwag maliitin ng isang lipunan, ng isang grupo, ng isang tao ang iba sa kanilang mga kasamahan mula sa mga kamusliman. Asa yakunu khayran minhum. Dahil hindi mo alam na yung taong inahamak mo, yung taong minamaliit mo, ay mas mainam pa pala sila sa iyo. Hindi mo alam kung ano yung mga gawain niyang mabubuti. Hindi mo alam na siya ay nagsasala ng mga rawatib. Hindi mo alam na siya ay nagsusunna ng mga ayuno. Hindi mo alam na siya pala ay gumigising sa ikatlong bahagi ng gabi, 1 AM, na ang mga tao ay natutulog para lang harapin ang Allah subhanahu wa ta'ala, humingi sa Kanya na siya'y gabayan, na siya'y tulungan sa Kanyang mga ginagawa. Hindi naman kailangan na sabihin natin sa madlang people na ako ay nagsala, ako ay nag-ayuno, ako ay nagsadaka, ako ay naging makatarungan sa mga ginagawa ko. Hindi po yun requested ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa isang tao. Bagkus yun pa yung mas naiibigan niya na kapag ikaw ay gumagawa, tuwing meron kang ginagawang mabubuting bagay, mabubuting pagsamba sa kapwa mo Muslim, sa iyong community, ay dapat ito ay magmula sa iyong puso. Bukal sa iyong puso. Yun dapat ang ating maging foundation bilang isang community. At ganun din ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal 'udwani wal ithmi wal 'udwan. Magtulungan kayo sa bagay na mabubuti at sa bagay na siyang magtutulak sa inyo sa tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroon mang dumarating sa atin ng mga biyaya, kung mayroon mang dumarating sa atin na mga bagay na kung saan sa tingin natin ay ikakabuti ng ating lipunan, ng ating community, hindi lang tayo dito, bagkus sa lahat ng mga kamusliman, sa lahat ng mga nakikinig, kailangan ay pagtulungan natin. Isang tabi mo muna kung ano yung sarili mong interes. Nature natin yan. Tayo, bilang mga tao, nature natin, naisin natin ang isang bagay para sa ating mga sarili. Hindi yan mawawala sa atin. At yan yung dapat nating labanan. Na tuwing may dumarating sa iyo na biyaya o bagay na ikakabuti ng isang community, ng isang grupo o organisasyon, lalong-lalo na sa ating relihiyong Islam, isang tabi mo muna yung pansarili mong interes. Mag-ikhlas ka, mag-ijtihad ka, magsumikap ka na maging bukal sa iyong puso na yung itutulong mo, yung gagawin mo ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at wala nang iba.
Iyong mga pagsamba napapasukan niya ng sariling interest Di ba pag ikaw ay magsasala, and then nakita mo, halimbawa, si Amir William, si Ryan, nakita nila, andito yung mga guro nila. Magsasala ako para makita ni Sheikh Abu Zubair na nakuha ko lahat ng mga arkan, mga haligi ng sala. Sariling interest yan, di ba? Magbabasa ka ng Quran, nandun yung crush mo. Pagagandahin ko yung boses ko para man at least marinig niya na maganda yung boses ko. Di ba? Andyan si Mayor, maglilinis ka agad. Doon pa kaya sa bagay na konektado sa makamundong bagay, sinasabi natin kayamanan, biyaya, material na bagay, talagang papasukan yan ng sarili mong interest. Hindi natin yan maiiwasan. Pero hindi ibig sabihin nun na susundin mo yung sarili mo. Dahil sino man ang sinusunod niya, ang kanyang sariling interest ay para na rin yung sinamba ang kanyang pansariling kagustuhan. At hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sinusunod. Hindi siya tunay na natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang ating pagsumikapan, na kapag mayroong mga bagay na dumarating sa atin, ay kailangan ay nilalabanan natin ang ating mga sarili. Mula sa nature nitong may kagustuhan na magkaroon ng share, ng puri, makredit ito sa kanya. Napakalaking pagkakamali po ito. Okay? Pangalawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh. O kayong mga naniwala, inyong iwasan ang labis na paghihinala. Kapag may dumating sa iyong kapatid na bagay, paghihinalaan mo na siya. Si fulan hindi siya naging makatarungan. Si fulan ay ganito. Gagawan mo ng kwento. Alam niyo mga kapatid, sa ating relihiyong Islam ay hindi natin pwedeng hatulan ang isang tao na base sa mga bagay na hindi natin nakikita sa kanya. Hahatulan natin ang isang tao na siya'y mabait sa pamamagitan ng kanyang mga gawain na lantad. Kung ano yung ginagawa niya, yun yung sasabihin natin. Si fulan, nakita natin nagsala dito, sasabihin natin na si fulan ay talagang nagsasala. Hindi dahil hindi mo siya nakita dito, sasabihin mo na si fulan ay hindi nagsasala. Hindi ibig sabihin na hindi natin siya nakita ngayong Yawmul Jum'ah, Salatul Jum'ah, sasabihin natin na si fulan ay hindi nagsasala ng Salatul Jum'ah. Mali po yun. Dahil hindi natin alam ang reason. Hindi naman 24/7 tulad ng mga trabaho ngayon ng mga ibang kababaihan na tinatawag na mga marites at maritos, na 24/7 ay meron silang radar sa kanilang mga kasamahan. Hindi po pwede yun. Hahatulan natin ang isang tao sa pamamagitan ng mga gawain na kanyang naipapakita sa atin. Hindi sa mga haka-haka, sa mga hinala. Hindi natin alam. Halimbawa, may dumating sa atin dito na 1 milyon. Paghahati-hatian. Ibibigay sa mga nangangailangan, mas higit na nangangailangan. And then, maaaring hindi natin ito nakita. Pero, sa paraan na otorisado. Kung ito ay nakita natin na naipamahagi sa mga maraming mga tao, sa ating mga kamusliman, huwag natin itong hatulan na si fulan ay hindi naging makatarungan para sa kanyang responsibilidad, sa kanyang responsibilidad. At huwag kayong manirang puri sa isa't isa. Huwag natin siraan ang ating kapatid.
sa pamamagitan ng mga balita na hindi sigurado o kaya mga haka-haka. Nais ba ng isa sa inyo na kainin ang laman ng patay niyang kapatid? Makita mo nga yung kapatid mo dyan na nakahandusay, baka tumakbo ka pa kakainin mo pa kaya? Isa itong mubalaga. Isa itong mubalaga sa Quran na kung saan ang magiging kasalanan ng isang taong naninirang puri, nanlilibak, gumagawa ng mga kwento na walang mga basihan, ay para na rin yang kinakain ng laman ng kanyang sariling kapatid. La hawla wala quwwata illa billah. Ganun din na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattatun, o fi riwayatin ukhra, namamun. Ibig sabihin, kailanman ay hindi papasok sa paraiso ang taong namam, qattat, ang taong gumagawa ng mga kwento na walang basihan upang maghasik ng lagim sa pagitan ng mga Muslim o sa mga tao. Gagawa ka ng kwento, pag-aawayin mo ang isang grupo, ang dalawang grupo, o kay dalawang tao, o kaya'y mag-asawa. Dahil gusto mong magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannata qattatun aw namamun. Ganon din mga kapatid, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O kayong mga naniniwala, tingnan nyo itong mga ayat na ating binabasa, lahat ito para sa ating mga kamusliman, para sa mga tunay na nananampalataya at naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, tayo ditong mga nakaupo, kapag mayroong dumating sa inyo na balitang masama, halimbawa sa isang tao, balitang masama patungkol sa iyong kapatid na Muslim, lalaki man o babae, halimbawa may dumating sa iyo na isang tao, lalo na kung hindi mo kakilala. Alam nyo si Sheikh Al-Nur gumagawa doon ng mga ganito. Binibintan niya yung mga bagay-bagay doon na haram halimbawa. Tapos ikaw naman, paniniwalaan mo agad. Subhanallah. Yan ay tinatawag na balitang fasik. Masama. Fatabayyanu. Alamin niyo muna ang katotohanan bago nito paniwalaan. Yan yung sinasabi natin na one-sided. Kaya pagka mayroong nagsumbong sa'yo ng isang tao o kaya grupo na hindi po pa naririnig yung isa, huwag mong paniwalaan agad. Dahil magiging one-sided ka. Kailangan alamin mo kung ano yung mga bagay. Alamin mo kung ano yung mga bagay na naging punot-dulo ng kanilang away o kaya ay hindi pagkakaunawaan. At bilang isang community, Muslim community, kailangan ay mapa sa atin din ang isang katangian na itinuro sa atin o ipinag-utos sa atin ng ating relihiyong Islam. Na kung saan kapag meron tayong mga kapatid na mga Muslim, mga naniniwala at nananampalataya, at nagkaroon sila ng away, hindi pagkakaunawaan, ay kailangan ay gumawa tayo ng hakbang na upang sila'y pag-ayusin. Okay? Upang sila'y pag-ayusin. Hindi mo sila papabayaan. Hindi ka magiging one-sided at ang paniniwalaan mo lamang ay isang organisasyon o yung isang tao lamang. Hindi po pwede yun. Okay? So kailangan palagi tayong nasa gitna. So ito, kailangan ay makuha natin ito. Itong mga haligi na ito. Itong mga foundation na ito para sa isang matibay at malakas na community. Lalong-lalo na tulad ng sinabi ko at binanggit ko kanina, na tayo dito ay vulnerable tayo sa mga fitna. Hindi tulad doon sa mga kapatid natin sa Mindanao na napakaraming masjid, napakaraming madrasa. Lalabas ka, mga nakahijab, ang makikita mong mga babae. Dito lalabas ka, subhanallah. Lalo na sa amin sa Baguio.
kaliwat kanan, sa harapan mo at sa likod, fitnah. Sa atin dito, hindi na, siguro, baka hindi pa natin naririnig yung adhan dito. Di ba? Sa Mindanao, maririnig mo, makikita mo, Salatul Fajr, mashallah, napakaganda. Napakaganda sa damdamin. Na makikita mo at maririnig mo. Pero tayo dito, itong sinasabi ko, napaka-vulnerable natin sa mga fitnah, sa mga problema na pwede nating harapin habang tayo ay nandirito sa lupa, mundo. Kaya mga kapatid, sundin natin ang anumang bagay na ipinag-utos sa atin ng ating relihiyong Islam. Lalong-lalo na yung mga bagay na binanggit at in-advise sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito lang po natin wawakasan. Naway mapabilang tayo sa mga taong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana, ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul albab. Sa mga taong nakikinig ng salita at ang kinukuha nila dito, ang sinusunod nila dito ay yung bagay na mabuti mula rito. Dahil sila yung mga taong ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila yung mga taong pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala na matataas ng pangintindi sa ating relihiyong Islam at sa ating pamumuhay dito sa ibabaw ng mundo. Barakallahu fikum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.